Sa wakas, meron na tayong cooling fan dito sa Redmi, ang Redmi K90 Max na may MediaTek Dimensity 9500, naka-AMOLED display with 165Hz na refresh rate. Maganda rin yung speaker nito na naka-tune by Bose at malaki yung battery, 8550 mAh capacity. At napakaraming IP rating nito at malakas din siyang mag-charge. Kaya samahan nyo ako sa video nito, ipapakita ko yung bagong game turbo na pwede natin i-download sa mga global phone natin. Mag-test tayo ng mga games, ipapakita ko yung mga ibang features at alamin nyo rin kung ano yung pros and cons ng Redmi K90 Max. Okay guys, sobrang litong-lito na ba kayo kung anong phone ang bibili nyo? Ako sobrang litong-lito na rin. At napakaraming lumabas kasi ng mga phones na galing sa China na sobrang ganda ng mga specs at mabibili lang natin ng napakamurang halaga. So meron tayong Redmi K90 Max dito na merong cooling fan na kauna-unaan sa Xiaomi, sa Poco o kaya dun sa Redmi. So ito yung pinakamagandang pang gaming ng Redmi ngayon dahil dun sa cooling fan niya. At mamaya papakita ko sa inyo kung gumagana ba yung cooling fan at meron ba tayong bypass charging. So lahat yan sasagutin natin sa video ito at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at hit yung bell icon para sa mga bagong phone na ganito. Marami pa tayong mga parating na tips and tricks dito sa Poltech TV na channel natin. So ang presyo nito napakamura lang para sa ganitong phone, nasa 27 to 30,000 depende sa variant na makukuha nyo at mabibili natin yan sa AWH Xiaomi Manila. Meron na silang mga phone na ganito at makukuha nyo agad kung nasa Manila lang kayo. At kung gusto mong bumili online, pwede naman sa Lazada at Shopee. Maglalagay na rin ako ng mga link dyan. So ang nakuha nating kulay dito is color black. May mga naglalarong effects dito na may pagka carbon fiber siya, pero carbon fiber naman yung materials dito sa back panel niya. At kapansin-pansin talaga dito yung air cooling niya dun sa plateau dito sa camera module. So yung nakikita yung grills dyan, yan po yung ventilation para dun sa hangin at intake yan. Tapos meron tayong labasan ng hangin dito sa bandang baba ng camera module para mas lalong lumamig dito yung back panel niya. Napakagandang design yan para sa akin, hindi lang mapapalamig talaga yung phone natin pati yung chipset niya. Pero mamaya papakita ko sa inyo kung talagang gumagana ba talaga yan. At meron tayong dalawang camera dito, isang 50 megapixel na main camera at 8 megapixel na ultra wide. Tapos may flash po tayo dyan. At meron tayong logo ng Redmi dito. At ang kagandaan sa presyong to ng 27,000 to 30,000, naka-aluminum frame na siya at naka-tune by Bose yung speaker niya. Meron tayong speaker grill dito, tapos infrared sensor para sa remote control ng mga appliances natin. Then sa baba naman SIM card tray, wala tayong expandable na storage, microphone, Type-C port at isang main speaker. Then sa kabilang side naman, ito yung power button natin at volume rocker. At in display yung fingerprint scanner natin na naka-ultrasonic na. So mabilis-bilis po talaga yung fingerprint scanner na yan. Then syempre, hindi rin mawawala yung mga accessories niya. Sa box meron tayong Type-C cable, mga documentation, SIM ejector pin na may kasamang mangga, at meron tayong hard case dito na may pagka-frosted siya. Yun nga lang, hindi ko nagugustuhan yung hard case na to. Siguro bumili kayo ng magandang case kapag nakabili kayo ng phone na to. Then at last, meron tayong 100 watts na fast charging at ilang minuto lang o wala pang isang oras full charge na yung phone natin. So meron tong 8550 mAh capacity ng battery. Malaki-laki po yan na naka-silicon carbon na. Kung social media lang, panood ng mga movies lang ang gagawin mo dito, tatagal siya ng isang araw. At kapag games naman, 8 to 9 hours, depende sa games na inalaro mo. Kung Mobile Legends, siguro tatagal siya ng mga 8 to 9 hours. Pero kung Genshin Impact o yung mga ibang games na heavy graphics talaga, tatagal siya ng 6 to 8 hours, mga ganun. At nakadepende rin yan sa settings natin at mga games na inalaro nyo. So yung fan natin, kung gusto nyo makatipid talaga ng baterya, pwede nating patayin yan. May mga settings po tayo dito, yung cooling fan nga niya. Tapos yung fan mode nito, pwede tayo sa smart, performance, tsaka quiet. At kapag maglalaro tayo, ilagay nyo lang sa performance. Then meron tayong fan self-cleaning dito. Kung sakaling hindi nyo nagagamit yung fan niya, automatic na magbubukas para maalis yung mga alikabok natin. Pero meron tong kasamang brush para maalis yung mga alikabok natin dito sa grills. At pwede nyo gamitin yan para panlinis ng alikabok dito. Pero sa kabila ng may butas to, o meron tayong fan dito, hindi na wala pa rin yung IP rating. Marami pa rin tayong IP rating dito para suporta dito sa phone natin. Kung sakaling mahulog sa tubig o mabasa dun sa ulan, buhay pa rin yung phone natin dahil meron tong IP66, IP68, IP69 dozen water resistant. Pero resistant lang po yan, hindi siya waterproof. At napaka-genius talaga ng ginawa ng design dito. Nung nakita ko nga yung disassembly nito, yan po, meron tayong fan dyan, tapos may mga aluminum plate siya. At purong-puro talaga yung materials nito at nakatutok yung fan na yan sa mismong chipset natin na Dimensity 9500. Then meron tayong speaker dito sa tabi ng fan niya at napakalakas din ng speaker nito na sound by Bose, pareho dun sa baba natin. At kung makikita nyo, napakalaki din ng speaker na nilagay dito. Ang tawag sa gumawa ng speaker nito is Gore-Tex. So dalawang Gore-Tex speaker ang meron tayo dun sa baba at dun sa taas. At maganda yung speaker nito, sound by Bose talaga. So ito muna yung sample ng speaker niya. Habang bata pa, sa damuhan magkabulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang paglaki, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds.
Siksik sa bigger builders para lumaking malaman, mabigat at hindi sakitin. Dahil minsan lang sila bata. Pag starter stage na sila. Naka Android 16 na rin tayo dito with HyperOS 3.0 at napaka-smooth talaga ng UI na to. Yun nga lang, may naranasan akong bugs na naman dito sa HyperOS na hindi nawawala sa mga HyperOS o MIUI. So mamaya papaliwanag ko sa inyo yan dun sa cons natin. Pero ang display naman nito naka AMOLED display na with 165Hz na refresh rate, naka Dolby Vision na, tapos naka HDR10+, 3500 nits brightness. So malaki yung screen nito, 1.5K resolution, 6.83 inches, pero yung 165 up to 165 lang. Hindi siya naka-stay lang sa 165. Kapag mag-scroll tayo, parang nasa 120, mga ganun lang siya. Pero sa games naman, kapag meron tayong mga games na 165Hz na games, pwedeng-pwede at malalaro mo to. So speaking of games, so performance niya, naka MediaTek Dimensity 9500 at malakas po talaga to. Naka 3.6 million ng 2-2 score. Ganun siya kalakas. So sa mga ganitong 2-2 score, pag napalagyan sa gaming, at bago pa lang tong chipset na to, hindi pa siya ganun ka-optimize talaga sa phone na to. At pagbigyan pa natin ng ilang buwan para ma-optimize yung mga ibang games, kasi kapag tinest talaga natin to na final na talaga, hindi talaga siya pwede. Parang sa mga ibang phone, kapag tinest natin ng maaga talaga, dapat meron tayong updates. Doon natin malalaman yung totoong performance ng isang phone. Pero nag-test pa rin ako ng mga games sa inyo at marami akong tinest sa inyo, mga pito to. At check natin ngayon kung lumalaban ba yung cooling fan nito o hindi. Dahil may kainitan yung panahon ngayon, nakakuha ko ng room temperature dito ng 33 degrees Celsius. Mainit po yan para sa ganitong panahon kasi sobrang init ngayong Abril. Pero natuwa ako sa mga tinest kong games dito. Magsimula tayo sa Mobile Legends. Dito nakakuha ako ng 120 FPS, 100 to 120, consistent po siya dyan. At hindi pinagpawisan tong phone na to kahit na yung room temperature natin nasa 33 degrees Celsius nga, nasa 39.5 degrees Celsius lang. At malaro mo hanggang sa matapos yung laro, nasa 100 to 120 po tayo. Hindi siya ganun ka-stable o hindi siya talaga stable dun sa 120. Pero kung mapapansin yung mga games natin, kayang-kaya kasi malakas din naman yung chipset niya. At sa mga ganitong games na pumapayo ng 100 to 120, talagang iinit yung phone mo, parang nasa 43 degrees Celsius, mga ganon. Which is normal yan sa mga ibang phone na naka 120Hz na refresh rate sa Mobile Legends. Pero dito nakakuha lang tayo ng 39 degrees Celsius, ganun siya kalamig. Which is masasabi ko sa inyo na gumagana po talaga yung cooling fan nito. Dito naman sa PUBG Mobile, maganda rin yung playing natin dito at nakakuha tayo dito ng 80 to 90 FPS, pero hindi siya naginit talaga. Nakakuha lang tayo ng 41 degrees Celsius o 41.8 degrees Celsius. Well, okay na okay to sa PUBG Mobile at sana magkaroon tayo ng 120 pagdating ng araw. Sa Call of Duty Mobile naman, dito nagloko siya. Una nakakuha ko ng 120, tapos nung 2 minutes pa lang o mga 3 minutes, bumagsak po siya ng 90 FPS na lang. Then sa kalagitnaan ng laro, may mga frame drops ako nakikita, pero napansin ko na medyo nahihirapan pa talaga sa laro na to, hindi pa siya ganun ka-optimize. At ang nakuha natin temperature dito kahit naka-open po yung fan natin, nasa 42 degrees Celsius, which is okay pa rin yan. Kung malamig pa rin yung panahon natin, yung room temp natin nasa 28, 30, mga ganon, mas bababa pa yan. So bilib pa rin ako sa fan na nilagay dito. Then pagdating naman sa Wild Rift, nung umpisa nakakuha rin ako ng 120 FPS. Then pagdating naman ng 3 minutes, bumagsak na siya hanggang sa matapos yung laro ng mga 90 FPS. So hindi na siya umangat doon. Kahit na kiniklear ko yung battery tsaka performance, hindi talaga siya umaangat. Ganyan na po talaga yung makukuha natin. Pero mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit ginagamit ko pa rin yung battery tsaka performance ito o kiniklear pa rin natin yan. Pero okay naman yung 90 FPS na yan pagdating sa Wild Rift at ang temperature lang nito is nasa 40 degrees Celsius. Sa Once Human naman, nakakuha ko ng mga 50 to 60 FPS at dito nung tinry ko na tinas yung battery tsaka performance o kinlear natin, pumalo na siya talaga ng mga 60 FPS nung kalagitnaan ng laro o yung patapos na yung laro. Pero nung umpisa ng laro, nasa 40 FPS lang po siya. At ang nakuha nating temperature dito is nasa 40 degrees Celsius, so malamig pa rin. Kung lalaro nyo naman to sa NBA, yan, meron tayong 30 FPS lang pero napakaganda pa rin ang playing natin dito hanggang sa matapos yung laro. Hindi rin siya pinagpawisan, 38 degrees Celsius. So sa mga naglalaro na to, hindi ko alam kung anong settings ito, baka pwede nyo akong turuan para umangat pa yung frame rate natin o kung ano pa yung mga settings na pwedeng idagdag dito. At dito naman sa Genshin Impact, ito nasa 50 to 60 FPS, maganda yung playing natin hanggang sa matapos yung laro. 30 minutes tayo naglalaro dito At sa mga gatong phone o sa mga gatong chipset, tumataas po yung temperature natin. At
At sabi ko nga sa inyo, tandaan nyo, yung room temperature natin is nasa 33 degrees Celsius. Mainit po talaga, wala akong fan o aircon. Nakakuha lang tayo dito ng 43 degrees Celsius. So malamig po yan para sa phone na to, na hindi ako nakaramdam talaga ng major frame drops dito at kayang-kaya talaga ang Genshin Impact. Sa R19 Fields naman, ito nakakuha din tayo ng 60 FPS. 7 minutes lang ako naglaro, hindi na ako masyadong tumagal, pero nakakuha tayo ng 43 degrees Celsius, which is hindi pa siya ganung stable o kailangan pa siyang ma-optimize pagdating ng araw. So yun yung mga tinest nating games. Ito yung good news ko sa inyo. Meron tayong Game Turbo dito na bago. Kung nasa global phone kayo, hindi nyo ito makikita pero pwede nyo siyang i-download. Gagawa ko ng tutorial at papaliwanag ko sa inyo kung paano mag-install at uninstall kung hindi gumana. So ilalagay ko sa comment section kung meron na akong video dyan na tutorial kung paano maglagay ng bagong Game Turbo na ganito yung itsura. So like, comment, tsaka subscribe lang kayo at malapit ko nang ilabas yung video yan at kung meron na makikita nyo na rin po sa taas o kaya dun sa comment section. So check nyo lang sa baba o sa description box. So hindi lang pang gaming phone talaga tong Redmi K90 Max na to at maganda rin sa camera. So meron tayong 50 megapixel na main camera, naka Light Hunter 800 na camera sensor at 8 megapixel na ultra wide. Although yung kulay nito neutral na neutral talaga, hindi mataas talaga yung saturation o sa mga ibang phone kapag ganito talagang mataas yung saturation, mataas yung blue, hindi na accurate talaga yung kulay. Dito neutral siya, hindi lang siya ganun ka-sharp talaga. Yun yung napansin ko. Pero ang pinakabilib talaga ako dito pagdating sa portrait mode. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng portrait mode natin sa mga nakukuha niya. Katulad siya ng Poco F8 Ultra na napakaganda ng camera sensor din nun, na yung separation ng background pagdating sa mga buhok ng subject, talagang kuwang-kuha niya, walang dumi, hindi siya parang kinat, parang gano'n. Hindi talaga nawala dito yung hibla ng buhok. So nabilib talaga ako dito pagdating sa portrait mode at magamit nyo talaga yung portrait mode kung mahilig kayo sa photography, sa mga portrait at sa mga human subject. So maganda rin yung skin tone na nakikita ko dito. Although may beautification siya, hindi siya ganun ka-sharp talaga, pero magagamit nyo naman. So payo ko sa inyo, kung gusto nyo talagang gamitin tong phone na to, konting edit, konting saturation para gumanda na yung mga photos natin. At pagdating naman sa video, meron tong maximum na 8K at 30 FPS, pero ang ginamit lang natin dito is nasa 4K at 60 FPS. Stable naman siya. Yung kulay saktong-sakto lang, hindi siya ganun ka-impressive, pero stable naman kapag maglalakad tayo, magagamit din natin to. At maganda rin yung front-facing camera niya compare dun sa mga nasubukan kong Xiaomi phones o Poco phones. May beautifications pero tamang-tama lang yung timpla dito. So magagamit mo yung front-facing camera niya. Yun nga lang, 1080p at 60 FPS lang yung makukuha natin pagdating dun sa video. Pero okay din naman yung timpla dito. So yan yung camera natin. Overall, satisfied naman ako. Pero lang yung mga kulay pagdating sa photos at dun sa portrait, ang ganda talaga ng portrait nito. Dun sa video naman, stable din siya. At dito naman tayo sa cons. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong bypass charging sa phone na to. So sa mga nagtatanong hanggang ngayon, hindi pa nila ma-implement talaga yung bypass charging natin. So wala po talaga sa phone na to. At hindi pa rin tayo naka 5G connectivity dito dahil hindi siya NSA o hindi siya standalone. At kahit na naka 4G, yung Saga pa rin ito is parang 5G yung connectivity niya at mabilis pa rin yan. At ang napansin ko rin dito, wala tayong AI image enhancement na nawala na talaga sa HyperOS kahit dun sa Redmi K90 lineup o kaya dun sa mga bagong Poco devices. Wala na po tayong AI image enhancement. Pero meron tayong dual core visual dito para mas lalong magandang image na pinapanood natin dahil naka-optimize po siya sa HDR. So parang super resolution na rin to. Then China phones to, wala tayong official warranty at meron siyang mga bloatwares at pwede na natin tanggalin yan isa-isa. At pwede naman siyang lagyan ng Play Store, napakadali lang. Meron naman akong tutorial dyan para paano mag-setup ng mga China phones natin. Then last na cons ko dito, kapag nag-games po tayo, talagang kiniklear ko yung battery tsaka performance para tumas po yung frame rate niya. At minsan talaga sakit talaga ng Xiaomi tsaka Poco phones to na hindi nawawala talaga sa mga ganitong devices. At muntik kong makalimutan, meron pa rin tayong video toolbox sa mga ganitong phone at nagugustuhan ko talaga yung mga ganitong features. Yun nga lang talaga, wala tayong bypass charging na matagal nating inihiling sa mga Xiaomi tsaka Poco phones. So kung may mga katanungan po kayo, ilagay nyo lang sa comment section natin, sagutin natin yan na isa-isa. At I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.